Naranasan ko ang pinakamalupit na pagsubok sa buhay mag-asawa, mga lihim na di mo aakalain. Hello, ako si Marikit, 28 taong gulang, taga Batangas. 3 taon na kaming kasal ng aking asawa, si Rico, isang respetadong empleyado sa isang kilalang kumpanya sa lungsod ng Lipa. Buhay namin ay tila isang magandang kwento noon, komportable, maayos at puno ng pangarap. Ngunit isang araw nagbago ang lahat nang biglaang mawalan siya ng trabaho at doon nagsimula ang tunay na pagsubok sa aming pagsasama. Alam kong marami sa atin ang naniniwala na ang pagsubok ng pera ang isa sa pinakamahirap na labanan ng mag-asawa. Sa simula, mabuti ang lahat. Si Rico ay laging nagbibigay ng lahat ng kailangan ko, mula sa pagkain, damit, hanggang sa maliliit na luho. Hindi ako kailanman pinabayaan o pinagsawalang bahala. Ngunit may isang bagay na palagi kong inaasam, ang magkaanak. 2 taon na kaming sumusubok, nagpunta kami sa mga doktor sa lungsod ng Tanawan, nagbayad ng malalaking halaga para sa mga pagsusuri at gamot, ngunit wala pa ring magandang balita. Isang gabi dumating ang balitang isinara ang kumpanyang pinagtrabahuan ni Rico. Naging ulila siya sa trabaho at kami nagsimulang mamuhay sa maliit na apartment sa poblasyon. Ang dating komportabling buhay ay napalitan ng pangamba sa bawat buwan ng pagbayad ng upa, kuryente, tubig at pagkain. Hindi na sapat ang maliit niyang sweldo bilang security guard sa isang pabrika, halos wala nang natitira para sa pang-araw-araw na gastusin. Isang gabi, pag-uwi niya ay tila may sakit siya. Pinilit kong dalhin siya sa ospital sa Lipa at doon namin nalaman na may malubhang karamdaman siya sa atay. Kailangan niya ng regular na gamutan at kung hindi, lalala ang kondisyon niya. Napilitan akong maging matatag kahit na ang puso ko'y nanghihina. Isang gabi, tinawag niya ako sa kwarto, umiiyak at may tinig na durog. Sinabi niyang kailangan niya akong pakawalan, hindi na niya kaya ang bigat ng aming kalagayan, pero hindi ko siya pinayagan. Sa halip, nangakong susuportahan ko siya at maghahanap ng trabaho para sa akin. Nangako akong aalagaan ko siya at sabay naming haharapin ang unos. Nagsimula akong magtrabaho bilang taga-contact sa isang maliit na recruitment agency sa Batangas City. Tinutulungan ang mga kababaihan na makahanap ng trabaho sa mga bahay o opisina. Mahirap ang trabaho, pagod at minsan nakakahiya, pero ito ang tanging paraan para may kita kami. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti akong napapansin ng amo ng isang mayamang pamilya sa Lipa. Inalok niya akong magtrabaho bilang kasambahay na may dagdag na sahod. Isa itong malaking oportunidad na hindi ko pinalampas. Dito nagsimula ang mga kakaibang pangyayari na magbabago ng pananaw ko sa buhay, pag-ibig at tiwala. Hindi ko inakala na sa likod ng marangyang buhay ng mga mayayaman ay may mga lihim na bumabalot sa kanilang tahanan, mga pagtataksil, panlilinlang, at kapwa pagnanakaw ng tiwala. Ako, si Marikit, ay mapasok sa isang mundong puno ng sakit at pagtataksil na magpapabago sa aking buong pagkatao. At ito ang simula ng kwento ko, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at matinding pagsubok sa puso at pagkatao. Ang kwento ng pagsubok ay nagsimula nang maabot namin ang pinakamalalim na bahagi ng aming buhay, ang pagkawala ng trabaho ni Rico. Mula sa pagiging isang respetadong empleyado sa isang malaking kumpanya sa Lipa, napunta siya sa pagiging isang security guard sa isang maliit na pabrika sa bayan namin sa Batangas. Ang dating komportableng buhay namin ay unti-unting naglaho at napalitan ng kawalang katiyakan sa kinabukasan. Sa mga unang buwan, pilit pa rin naming tinanggap ang bagong realidad. Si Rico, kahit pagod sa bagong trabaho at may sakit, ay patuloy na nagsusumikap. Ako naman ay naghanap ng paraan para makatulong, ngunit ang totoo, mahirap ang buhay sa maliit na apartment na inuupahan namin sa poblasyon. Ang upa ay halos hindi na namin kayang bayaran ng sabay-sabay at ang mga gastusin sa pagkain, kuryente at tubig ay nagdudulot ng matinding problema. Ang pinakamalaking pasanin sa akin ay ang kalagayan ni Rico. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko siya tinanggap na may sakit na malubha. Isang gabi nang bumalik siya sa bahay na tila nanginginig at nahihirapang huminga, agad ko siyang dinala sa ospital sa Batangas City. Doon namin nalaman na may karamdaman siya sa atay, isang sakit na nangangailangan ng regular na gamutan at pangangalaga. Habang nagpapagaling siya, unti-unti akong nagtatrabaho bilang taga-contact sa isang recruitment agency.
Ang trabaho ko ay tumawag sa mga aplikante, mag-ayos ng schedule, at tumulong sa mga kababaihan na maghanap ng trabaho sa mga bahay at opisina sa Batangas at mga kalapit na bayan. Hindi madali ang trabaho, madalas akong nakaupo sa maliit na opisina, tinatanggap ang mga reklamo, at minsan ay inaasikaso ang mga problema ng mga aplikante. Sa kabila ng pagod at hirap, patuloy akong naniniwala na may pag-asa pa kami. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na ang pagmamahal at pagtitiwala namin ni Rico ang magdadala sa amin sa tamang landas. Ngunit may mga pagkakataon ding nagpapasimula ng pagdududa ang mga nangyayari sa paligid ko. Isang araw, isang mayamang babae mula sa Lipa ang nagtawag sa akin. Siya si Nena, isang mayamang may bahay na naghahanap ng kasambahay. Inalok niya akong magtrabaho sa kanyang malaking bahay bilang kasambahay, maglilinis, magluluto at maglalaba. Ang sweldo ay mas mataas kaysa sa ginagawa ko sa recruitment agency, kaya tinanggap ko ito ng walang pag-aalinlangan. Sa unang araw ko sa bahay ni Nena, hindi ko alam na nagsisimula na pala ang isang kakaibang kwento. Ang bahay ay napakalaki, may mga mamahaling kasangkapan, at ang mismong si Nena ay laging nakasuot ng magagarang damit na tila prinsesa sa isang pelikula. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may mga lihim siyang tinatago na unti-unti kong madidiskubre. Habang naglilingkod ako, napansin kong may mga kakaibang tao na pumapasok sa bahay, mga lalaki na hindi ko kilala. Minsan ay naririnig ko ang mga sigawan, pagtatalo, at minsan ay mga iyak na nakakatakot. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, pero ramdam ko ang tensyon sa bawat sulok ng bahay. Hindi ko inakala na ang simpleng trabaho na ito ay magdadala sa akin sa gitna ng isang gulo na magpapabago sa aking pananaw sa buhay, pag-ibig at katapatan. Sa bawat araw na lumilipas, nadarama ko ang bigat ng mga sikreto na nakatago sa likod ng marangyang pintuan. At dito nagsisimula ang tunay na pagsubok ng aking puso at pagkatao. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong nasilayan ang iba't ibang mukha ng buhay sa bahay ni Nena. Sa una, akala ko'y isang simpleng trabaho lang ito, maglinis, magluto, at tumulong sa mga gawaing bahay. Ngunit habang lumalalim ang aking paglingon sa paligid, nahuli ko ang mga lihim na hindi inaasahan. Si Nena, na palaging nakasuot ng magagarang damit at mabahong pabango, ay hindi lamang isang mayamang may bahay. Nakita ko siyang kausap ng palihim ang isang lalaking tila hindi niya asawa na may mga halik na hindi para sa akin o sa asawa niya. Minsan naririnig ko ang mga tawanan at bulong sa kanilang mga silid na tila may tinatago. Hindi ko maintindihan kung paano niya kaya itago ang ganitong buhay sa kabila ng kanyang marangyang panlabas. Sa kabilang banda, nakita ko rin ang mga galit at sigawan na madalas maganap sa bahay. Minsan, narinig ko ang pagtatalo ng mag-asawa at isang gabi, natabunan ako ng takot nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Nena, kasunod ang tunog ng pagkakabagsak ng mga bagay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero ramdam ko na may madilim na nangyayari sa loob ng bahay na yan. Sa mga araw na iyon, lumalalim ang aking pagod at pasakit. Ang trabaho ko bilang kasambahay ay hindi madali, lalo na't kailangan kong itago ang mga sikreto ng aking amo. Pero higit sa lahat, ang bigat ng aking sariling buhay ay patuloy na bumabalot sa akin. Ang kalagayan ni Rico na lumalala, ang kakulangan sa pera, at ang mga pangarap na unti-unting nauupos. Isang gabi, habang naglilinis ako sa silid ni Nena, nakita ko ang isang maliit na bag na may mga dokumento at pera. Sa kabila ng takot, nilapitan ko ito at napansin ko na may mga sulat at litrato na tila nagpapakita ng mga lihim na relasyon ni Nena. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito kay Rico o itago na lang. Ang puso ko ay naguguluhan. Sa isang banda, gusto kong makatulong, ngunit sa kabilang banda, natatakot akong masira ang aming samahan. Habang patuloy ang aking trabaho, nakilala ko si Luningning, isa ring kasambahay sa kabilang bahay. Siya ang nagbigay ng payo sa akin na maging maingat at huwag basta-basta magtiwala sa mga mayayamang amo. Sinabi niya na marami sa kanila ang may mga lihim na hindi mo aakalain at ang kanilang mga buhay ay puno ng mga pagtataksil at panlilinlang. Naging matatag ako sa kabila ng lahat dahil iniisip ko ang aking pamilya. Alam kong kailangan kong magpakatatag para kay Rico at para sa aming kinabukasan.
Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unting nauubos ang aking lakas, lalo na't ang mga problema sa bahay ni Nena ay patuloy na lumalala. Isang gabi natuklasan kong may mga kakaibang bisita si Nena, mga lalaking pumapasok sa bahay kahit gabi na at may mga pag-uusap na hindi maintindihan. Nagsimula akong magduda sa mga nangyayari at unti-unting naisip ko na baka hindi lamang ito tungkol sa pera o trabaho. May malalim na problema na nakatago sa likod ng mga pinto ng marangyang bahay na ito. Habang patuloy ang aking pag-iisip, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ano ba talaga ang buhay ni Nena? At paano ako makakatakas sa gulo na ito nang hindi nasasaktan si Rico at nang hindi nawawala ang respeto ko sa sarili ko? Dito ko naramdaman na ang aking buhay ay parang isang pelikula na puno ng mga eksenang di ko inaasahan. Isang kwento ng pagtataksil, pagkalito, at paghahanap ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong naiintindihan na ang tunay na pagsubok ay hindi lang sa pera o trabaho, kundi sa pagtanggap ng mga lihim na bumabalot sa ating mga buhay. At paano natin haharapin ang mga ito ng may tapang at pagmamahal? Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang simula ng pinakamalalim na pagsubok sa aming buhay bilang mag-asawa. Sa gitna ng aming kahirapan, nangarap akong makahanap ng liwanag, ng pag-asa at ng bagong simula. Ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano para sa akin. Isang araw, habang abala ko sa paglilinis sa bahay ni Nena sa Lipa, tumawag ang amo ko mula sa recruitment agency sa Batangas. Ipinaalam niya sa akin na mababawasan na ang mga tawag at trabaho dahil sa pagbaba ng demand. Malungkot ako dahil ito ang tanging kita ko para sa amin ni Rico. Doon ko naisipang ipaalam kay Rico na may alok si Nena na magtrabaho ako ng full-time sa kanilang bahay bilang kasambahay. Mas mataas ang sahod at hindi na ako kailangang lumipat-lipat pa. Medyo nagalinlangan siya sa una, pero nakita ko ang pagod at sakit sa kanyang mga mata, kaya pinilit ko siyang pumayag. Nagsimula ako sa bagong trabaho. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang kalayaan, may sariling kwarto, may oras para magpahinga sa pagitan ng mga gawain, at may pagkakataong magmasid sa buhay ng mga taong mas mataas ang estado kaysa sa amin. Ngunit hindi ko inakala na sa likod ng marangyang mga pader ay may mga lihim na susubukan ang aking tibay at pagkatao. Ilang araw lang ang lumipas, napansin ko ang kakaibang kilos ni Nena. Palagi siyang may tinatagong mga tawag sa telepono, mga lihim na pag-uusap at mga pagpunta sa mga lugar na hindi niya sinasabi sa akin. Isang gabi, habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang pagdating ng isang lalaki, isang estranghero na hindi ko kilala. Pumasok siya sa kwarto ni Nena at doon ko narinig ang mga malambing na salita, mga halik at mga pagtatalik na hindi dapat nakikita ng isang katulong. Hindi ko malaman kung paano ko ito haharapin. Ang babaeng palaging nagpapanggap na perpekto ay may madilim na buhay na pinagtatago niya. Hindi ko akalain na ang mundong ito ay puno ng pagtataksil at ako ay magiging saksi sa mga panlilinlang na ito. Habang patuloy ang araw-araw na pag-ikot ng mga pangyayari, napansin ko rin ang pagdami ng mga sigawan at pagtatalo sa loob ng bahay. Minsan, narinig ko ang malakas na pagtulo ng luha ni Nena at sa ibang pagkakataon, ang mga boses na puno ng galit at sama ng loob. Hindi ko maintindihan kung ano ang tunay na nangyayari sa kanilang relasyon, ngunit ramdam ko ang sakit at pagkawasak na bumabalot sa kanila. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, pinilit kong maging matatag. Naisip ko na ang trabaho ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya namin ni Rico. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nadarama ko ang bigat ng mga lihim na ito na parang humahawak sa puso ko at hindi ako pinapayagang huminga ng malaya. Isang gabi, napagdesisyonan kong kausapin si Rico tungkol sa mga napapansin ko sa bahay ni Nena. Ngunit bago ko pa man siya masabi, ako ang unang nakaramdam ng pagbagsak ng mundo sa akin. Isang gabi, pag-uwi ni Rico mula sa trabaho, siya ay halos hindi na makalakad dahil sa sobrang pagod at sakit. Dinala ko siya sa ospital sa Lipa at doon namin nalaman na hindi lang ang atay niya ang may problema, may iba pang komplikasyon na kailangan ng agarang atensyon. Ang aming buhay ay tila unti-unting nagiging gulo at naramdaman kong kailangan kong magdesisyon para sa kinabukasan namin. Sa gitna ng mga pagsubok na isip ko na hindi ko siya pababayaan. Hindi ako susuko. At kahit anong mangyari, haharapin namin ito ng magkasama. Magkasama sa hirap, magkasama sa ginhawa.
ngunit hindi ko pa alam na ang pinakamalaking pagsubok ay darating pa lamang at ito ay maglalagay sa akin sa gitna ng isang unos na higit pa sa aking inaasahan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili akong matatag para kay Rico. Napilitan akong maging sandigan niya sa panahon ng kanyang karamdaman habang ako naman ay patuloy na nagtatrabaho sa bahay ni Nena. Sa kabila ng pagod at hirap, sinisigurado kong may pagkain sa aming hapag at may gamot siya araw-araw, ngunit hindi naging madali ang mga araw na iyon. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Nena sa sala, napansin kong may kakaibang kilos siya. Ang dati niyang ngiti ay napalitan ng isang mapanlinlang na titig. Nang gabing iyon, tinawag niya ako sa kanyang kwarto. Dito ko unang naramdaman ang bigat ng mundo sa aking dibdib. Hindi inaasahan, nilantad niya sa akin ang mga lihim na itinatago niya, mga pagtataksil, mga panlilinlang, at mga kasinungalingan na nagpapasakit sa kanya. Sinabi niya na ang buhay niya ay puno ng kahirapan sa loob ng kaharian ng kayamanan. Ang mga lalaki na pumapasok sa kanyang buhay ay hindi para sa pagmamahal, kundi para sa kapangyarihan at pera. At ako, bilang kasambahay, ay naging saksi sa lahat ng ito. Sa una, naguluhan ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga katotohanan na ito. Ang babaeng akala ko'y may perpektong buhay ay puno pala ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng gulo, may isang bagay na tumimo sa puso ko, ang pagmamahal at katapatan ko kay Rico. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Nena, napansin kong may pagbabago sa kanyang ugali. Hindi na siya kasing mapang-abuso at may mga sandaling nagiging mahinahon siya. Ngunit hindi ko mapigilang magduda sa kanya. Samantala, si Rico ay unti-unting bumubuti ang kalagayan dahil sa kanyang gamutan. Nagpa siya akong bumalik sa trabaho sa recruitment agency upang madagdagan ang aming kita. Ngunit sa kasamaang palad, napansin ko na bumababa ang dami ng mga tawag at oportunidad. Muli kaming napasubo sa kawalang katiyakan. Hindi ko na alam kung paano kami makakalabas sa gulong ito. Ang aking puso ay puno ng pangamba. Ngunit pinipilit kong maging matatag para sa amin ni Rico. Alam kong hindi ito ang buhay na aming pinangarap, ngunit ito ang aming realidad. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na nararamdaman kong unti-unting nawawala ang aking pagkatao. Ang pagod, pagkabigo, at mga lihim na aking nalalaman ay nagpapabigat sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy akong lumalaban. Isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa aking mundo. Habang naglilinis ako sa kusina, napansin kong may kakaibang tawag si Nena sa telepono. Hindi niya ito sinagot ng maayos at may mga sandaling napapailing siya habang nakikinig. Minsan, narinig ko ang pangalan ng isang lalaki na madalas niyang kausap, ang kanyang trainer. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng trainer, ngunit naramdaman kong may itinatago si Nena. Ang aking puso ay puno ng takot at pag-aalala. Ano ba ang nangyayari sa bahay na ito at paano ako makakatakas sa mga lihim na ito nang hindi nasasaktan si Rico? Habang lumalalim ang gabi, nagpa siya akong magmasid ng mas mabuti. Ngunit hindi ko inakala na ang aking pag-usisa ay magdadala sa akin sa isang madilim na mundo ng pagtataksil at panlilinlang na hindi ko kayang harapin mag-isa. At dito nagsisimula ang pinakamalaking laban sa aking buhay. Isang laban na magpapabago sa aking pagkatao at sa aming pagsasama ni Rico. Hindi ko inasahan na darating ang araw na iyon, ang araw na magbabago ng lubusan ang pananaw ko sa buhay, pag-ibig at tiwala. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdadaanan namin ni Rico, ang tunay na unos ay hindi pa nagsisimula. Nakaramdam ako ng matinding pagkabigla nang malaman ko ang mga lihim na matagal nang tinatago sa likod ng mga pader ng marangyang bahay ni Nena. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kwarto niya, nakita ko ang isang lalaki. Siya ang tinatawag niyang trainer. Hindi ito ang uri ng tao na akala ko. Ang lalaking ito ay may kakaibang aura, hindi parang isang simpleng tagapagsanay o guro. Napansin ko na palihim silang nagkikita ni Nena at may mga sandaling nakakakita ako ng mga kilos na labis kong ikinagulat. Hindi ito basta pagtataksil, ito ay isang laro ng kasinungalingan at pagtatago. Sa mga panahong iyon, hindi ko maiwasang isipin ang aking asawa. Si Rico, na sa kabila ng kanyang karamdaman ay patuloy na nagmamahal at nag-aalaga sa akin.
Ang lalaking ito, na siya ko ring tinatawag na asawa, ay hindi lang nahaharap sa mga pagsubok sa kalusugan at trabaho, kundi pati na rin sa mga lihim na pagsubok ng puso. Nang malaman ko ang mga pangyayaring ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano ko haharapin ang katotohanan? Paano ko mapapanatili ang aming pagmamahalan kung ang mundo namin ay puno ng pagtataksil at panlilinlang? At kahit nasa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang aking paninindigan. Pinipilit kong maging matatag para kay Rico, para sa aming kinabukasan. Naiisip ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pera o materyal na bagay, kundi sa pagtanggap, pag-unawa at pagharap sa bawat unos ng magkasama. Ngunit sa kabila ng aking mga iniisip, may mga sandali rin na nadarama kong ako na lamang ang nag-iisa sa laban na ito. Ang mga lihim ni Nena ay unti-unting nagpapabigat sa aking puso habang ang kalagayan ni Rico ay patuloy na bumababa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, ngunit alam kong kailangang magpatuloy para sa amin, para sa aming pagmamahal. Minsan naisip ko kung paano sana naging iba ang aming buhay kung hindi kami nasubok sa ganitong paraan. Ngunit sa halip na magdusa sa pag-aalinlangan, pinili kong harapin ang lahat ng may tapang at pagmamahal, at sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may pag-asa pa. May liwanag sa dulo ng dilim na ito. Ngunit hindi ko pa alam kung paano ko mararating iyon at kung ano ang magiging kapalaran namin ni Rico sa gitna ng unos na ito. Sa mga sandaling iyon, isang malaking katanungan ang bumalot sa akin. Paano ba talaga haharapin ang isang pagsubok na lumalampas sa lahat ng aking inaasahan? At dito ako nananatili, nasa gitna ng unos, naghahanap ng sagot at handang harapin ang kahit anong darating. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay papasok sa isang madilim at komplikadong mundo na waring pelikula lang ang mga pangyayari. Isang gabi, habang naglilinis ako sa tahanan ni Nena sa Lipa, may napansin akong kakaiba. Isang lihim na hindi dapat malaman ng isang katulong tulad ko. Habang nag-aayos ako sa sala, may dumating na isang lalaki, isang estranghero, na hindi ko kilala. Si Nena ay agad siyang sinalubong, nang may ngiti, ngunit may kakaibang tingin sa kanilang mga mata, na pumuno sa aking puso ng pangamba. Hindi nagtagal. Pumasok sila sa isang kwarto, at narinig ko ang mga malambing na bulong, halik, at mga tunog na nagpapakita ng pagtataksil. Hindi ko mawari kung paano ako nakatayo doon nang walang makagalaw. Ang babaeng palaging nagpapanggap na marangal at perpekto sa harap ng mundo ay may madilim na buhay, isang buhay ng pagtataksil na dumaragdag sa bigat ng mga problema ko. Bilang isang babae na may puso, hindi ko maiwasang maiyak sa tuwing naiisip ko ang asawa ko, si Rico. Kahit na may sakit at mahirap ang buhay, siya ang aking sandigan, ang aking pag-asa. Ngunit paano ko siya matutulungan kung ang mundo namin ay unti-unting nasisira ng mga kasinungalingan sa paligid namin? Hindi pa rito nagtatapos ang mga pagsubok. Isang araw, habang nagtatrabaho sa bahay, may naabutan akong kakaibang eksena. Nakita ko si Nena na nagtatalo ng malakas sa isang lalaki na mukhang galit na galit. Hindi ko maintindihan ang mga salita nila, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa gulo na ito. Ang buhay ko ay tila isang gulong walang katapusan, puno ng sakit, pagtataksil, at pagdududa. Ang tanging bagay na pinanghahawakan ko ay ang pagmamahal ko kay Rico, na kahit sa kabila ng lahat ay nananatiling matatag. Ngunit ang pinakamasakit ay nang malaman kong may mga lihim na plano si Nena upang sirain ang aming buhay. Isang araw, napag-alaman ko na may mga tao siyang tinatawag na kaalyado na tumutulong sa kanyang mga panlilinlang at panlaban. Naramdaman kong parang nahulog ako sa isang bitag na hindi ko kayang labanan ng mag-isa. Ang mga pangyayari ay tila nagiging mas malala at ang mga lihim ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga ito nang hindi nasisira ang pamilya namin ni Rico. Sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging matatag. Ang aking puso ay puno ng pag-asa na balang araw ay makakawala kami mula sa kadiliman na ito. Ngunit hindi ko pa alam kung kailan at paano. Ang aming buhay ay patuloy na umiikot sa gitna ng unos na hindi ko inaasahan.
At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nauunawaan na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa kahirapan o sakit, kundi laban sa mga lihim at pagtataksil na bumabalot sa aming mundo. Ngunit ang pinakamalupit na bahagi ng kwento ay hindi pa dumarating. May isang pangyayaring magpapabago sa lahat ng ito, isang pangyayaring maglalantad ng mga katotohanan na hindi ko kayang harapin ng mag-isa. At dito nagsisimula ang pinakamalalim na bahagi ng aking kwento, isang kwento ng pagtataksil, pagdurusa, at paghahanap ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Hindi ko inakala na ang isang simpleng trabaho bilang kasambahay ay magdadala sa akin sa isang napakasalimuot na sitwasyon na halos sumira sa aking buong pagkatao. Ang mga lihim na tinatago ni Nena ay unti-unting lumalabas at dala nito'y isang malupit na pagkagulat na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang abala akong nag-aayos sa sala, napansin kong bumalik si Nena kasama ang isang babae. Ang babaeng ito ay kakaiba. Ang kilos, ang mga salita, lahat ay nagpapahiwatig ng isang misteryosong ugnayan. Hindi nagtagal, narinig ko silang nag-aaway sa isang kwarto. Ang sigawan at galit ay umabot sa sukdulan, na parabang ang kanilang relasyon ay puno ng kapaitan at pagtatalo. Nang lumabas si Nena, may pasa sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pinipigil. Sa pagkakataong iyon, unti-unting naunawaan ko na ang marangyang buhay na ito ay puno ng mga sugat na hindi nakikita ng mga mata ng mga taong nasa labas. Hindi ko inasahan na ang babaeng iyon ay si Marilu, isang matalik na kaibigan ni Nena na sa katunayan ay may mas malalim na papel sa kanyang buhay. Napag-alaman ko na sila ay nagkakasangkot sa mga plano at lihim na hindi ko maintindihan sa simula. Sa mga araw na sumunod, nadiskubre ko rin na si Nena at si Marilu ay may mga lihim na paraan upang manipulahin ang mga tao sa paligid nila. May mga plano silang naglalayon na sirain ang mga buhay ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang aking puso ay unti-unting nagdurusa, hindi lamang dahil sa mga lihim na ito, kundi dahil sa takot na baka maging bahagi ako ng kanilang mga laro nang hindi ko namamalayan. Naisip ko kung paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at si Rico sa gitna ng kanilang mga panlilinlang. Sa kabila ng lahat, pinilit kong panatilihin ang aking dignidad at tapang. Alam kong hindi ako pwedeng magpadala sa mga pangyayaring ito, lalo na't may asawa akong kailangang alagaan at mahalin. Isang gabi nang bumalik si Rico mula sa ospital, napansin kong may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip, ngunit ramdam ko na may mga bagay na hindi niya sinasabi. Napagpasyahan kong kausapin siya ng tapat. Sa aming pag-uusap, inilabas ko ang lahat ng aking mga pagdududa at takot. Hindi naglaon, unti-unting bumukas ang kanyang puso at ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin. Nalaman ko na ang buhay ni Rico ay hindi rin ligtas sa mga pagsubok. May mga tao siyang pinagdadaanan na nagpapahirap sa kanya at ang kanyang kalusugan ay patuloy na sumusubok sa aming relasyon. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ay ang tanging sandigan namin, ngunit hindi ko maitatanggi na ang mga lihim ni Nena ay patuloy na nagpapahirap sa akin at sa aming buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang bigat ng mga ito. Ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy, para sa akin, para kay Rico, at para sa aming kinabukasan. At sa pagdaan ng mga araw, unti-unting lumalapit ang isang pangyayaring magbabago ng lahat, isang pangyayaring maglalantad ng mga lihim na magpapatunay kung sino talaga ang may puso at sino ang may pusong bato. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito pa lamang ang simula ng isang masalimuot na kwento na kailangang harapin ng buong tapang. Ang bawat araw ay tila isang bagyong walang tigil sa buhay ko. Ang mga pangyayaring naganap sa bahay ni Nena ay unti-unting nagiging masalimuot at puno ng tensyon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napaiyak sa likod ng mga pinto, mga luha na hindi nakikita ng iba, mga tanong na walang sagot at mga pangarap na unti-unting nawawala. Ang buhay ko bilang isang kasambahay ay hindi na lamang tungkol sa paglilinis o pag-aalaga. Ito ay naging isang laro ng pag-iingat, pagtataksil at pakikibaka sa mga lihim na bumabalot sa paligid ko. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nadarama ko ang bigat ng mga kasinungalingan na nagbabanta sa aming tahanan.
Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang makita ko ang 2 taong pinaniniwalaan kong matapat ay nagtataksil sa isa't isa sa isang kwarto. Ang kanilang mga sigawan, galit at pagsisihan ay nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang relasyon. Nakita ko ang tunay na mukha ng mga taong inaakala kong may perpektong buhay. Sa kabila ng lahat, nananatili akong matatag. Ang pagmamahal ko kay Rico ay ang tanglaw na nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang bawat unos. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang madama ang matinding galit, pagkabigo at pagdurusa sa mga taong nasa paligid namin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, napag-isip-isip ko ang lahat ng nangyari. Ang mga lihim, pagtataksil at kasinungalingan ay parang isang bagyong nagbabadya ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may pag-asa pa. Ang tanging paraan para makalabas sa madilim na sitwasyong ito ay ang pagtanggap, pagpapatawad at pagharap sa katotohanan. Ngunit paano kung ang katotohanan ay masakit at hindi ko kayang tiisin? Paano kung ang mga taong pinakamalapit sa akin ay mga taong nagdudulot ng sakit? Habang patuloy ang aking pag-iisip, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating, ang paglitaw ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Isang lihim na maglalantad ng mga katotohanan na matagal nang tinatago. Hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na kabanata ng aking buhay. Ngunit alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at ang bawat hakbang ay may dalang panganib. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at pagdurusa, kundi pati na rin sa pag-asa, pagmamahal at tapang. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may liwanag sa dulo ng madilim na lagusan, ngunit ang liwanag na ito ay maaaring magsimula lamang matapos ang pinakamadilim na gabi, at sa bawat gabi na dumarating, lalo akong nakatitiyak na ang aking buhay ay patungo sa isang malaking pagbabagong hindi ko inaasahan. At dito, tumitigil ang isang kabanata ng aking kwento, isang kabanata na puno ng sakit, pagtataksil at pag-asa. Ngunit ang susunod na kabanata ay ang pinakadramatiko, pinakamalupit at pinakamakabagdag damdamin na bahagi ng aking buhay. Ang bawat araw ay isang laban, ngunit ang gabi ng aking pinakamalalim na pagsubok ay dumating ng walang babala. Sa loob ng mahigit 2 taon ng aming pagsasama ni Rico, hindi ko inakala na ang mga lihim na matagal nang itinatago ni Nena ay sasalubungin ako ng ganoon kasakit at panghihina ng loob. Isang gabi, nang bumalik si Rico mula sa ospital, dala niya ang bigat ng kanyang karamdaman at ang mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Sa kabila ng lahat, pinilit kong maging matatag, ngunit sa kabila ng aking lakas, may mga bagay na hindi ko na kontrolado, ang mga lihim ni Nena, ang mga pagtataksil, at ang mga panlilinlang na unti-unting sumisira sa aming buhay. Hindi ako nagtagal sa bahay ni Nena nang malaman ko ang totoo, ang mga pagtataksil na nangyayari sa likod ng mga pinto, ang panlilinlang na ipinapakita sa mundo, at ang mga taong nagtatago ng kanilang tunay na mukha. Ang babaeng inaakala kong may perpektong buhay ay may madilim na lihim na nagwasak sa puso ko. Ngunit ang pinakamalupit na bahagi ay nang malaman kong ako rin ay naging bahagi ng isang masalimuot na plano, isang plano na hindi ko sinasadya at hindi ko inaasahan. Ang mga pangyayari ay nagtulak sa akin na harapin ang katotohanan, kahit na ito ay masakit at mapait. Pinili kong labanan ang mga pagsubok na ito ng may tapang at pagmamahal. Pinili kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Rico at ang aming pamilya, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa mga lihim at pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga tanong na nananatiling nakasabit sa hangin. Paano kami makakabangon sa mga sugat na iniwan ng mga lihim? Paano kami makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos na ito? At higit sa lahat, paano ko mapapanumbalik ang tiwala ko sa mga taong minahal ko? Ang aking kwento ay kwento ng pag-asa sa kabila ng kadiliman, ng pagmamahal sa gitna ng sakit, at ng tapang na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ako na may liwanag sa dulo ng madilim na lagusan, isang liwanag na magbibigay daan sa bagong simula. Ngunit ang tanong ay, handa ba akong harapin ang bagong kabanata ng aking buhay? Handang ba akong bumangon mula sa mga sugat at muling magmahal ng buong puso? Ang sagot ay nasa puso ko, isang pusong nagdurusa pero nananatiling matatag at puno ng pag-asa.
At sa pagtatapos ng kwentong ito, iniwan ko kayo sa isang tanong. Sa mundo ng pagtataksil at lihim, sino ba talaga ang nagtataglay ng tunay na pagmamahal? At paano mo malalaman kung sino ang karapat-dapat na pagkatiwalaan? Ito ang kwento ko. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at muling pag-asa. Sana'y magsilbing aral ito sa ating lahat na sa kabila ng unos, may pag-asa pa ring naghihintay sa dulo ng daan.